Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Alamin natin ang weekly tarot reading mo. So, February 5th na tayo. Okay, so ano ba? Pisces, ang mensahe sa'yo ng baraha. At ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. Pisces, I hope na nasa mabuti kang kalagayan sa ngayon. Okay. Pisces. Okay. First card, planting seeds and simplifying life. Okay, first two cards natin dito, Pisces, is planting seeds and simplifying life. So, sa linggong ito, siguro related ka dito kasi normally, yung ginagawa mo naman talaga ay sobrang simple sa buhay. So, sa linggong ito, ang nakikita natin ngayon is may mga posibilidad ka na i-cherish mo yung mga simple pleasures of life. Okay? Like for example, mga simple happiness mo, small blessings, or yung mga routine mo everyday. So, nakikita natin dito na siguro starting ngayong February 5th, Monday, magde-declutter ka. So, parang minimalistic na way of living siya. Diba? Parang ganun. So, minimalistic ka na. Hindi ka na yung parang nag-accumulate tayo ng mga bagay-bagay, lalo na material na bagay. So, siguro ang nasa isip mo ngayon habang nanonood ka is, siguro bukas or this week or the whole month ng February, bago mag Chinese New Year, siguro yung gagawin mo is maglilinis ka ng bahay, magde-declutter ka ng mga gamit na hindi mo na kailangan, siguro ipapamigay, i-donate or itatapon. And siguro mag-iisip ka din na magtipid, 'di ba? Yung iba sa inyo diyan makakapag-isip na magtipid ng pera. Bilhin lang yung mga needs, and yung mga wants siguro is iset aside na muna. Okay? So, yung iba sa inyo dito is nasa proseso ng parang minimizing noise, 'di ba? Maximizing personal happiness, parang ganun. Minimizing drama, maximizing peace and harmony sa buhay mo, especially sa family. Okay? So, may mga iba sa inyo dyan na nakafocus lang sa sarili, lalo na sa physical health. So, medyo ang focus nyo is yung magkaroon kayo ng magandang kalusugan, peaceful na pag-iisip, masaya and bonded na family, like yung asawa mo, anak, magulang, or kung ikaw ay wala pang asawa, girlfriend, boyfriend, or mga siblings, kapatid, parang ganun lang. So, nandun ka sa proseso ng pagsisimplify ng iyong buhay. Okay? So, yun. And mas na-appreciate mo siya ngayon. Mas nagiging masaya ka ngayon kaysa dati. Siguro dati, masyado kang nag-i-aim ng high standard, diba? So, ngayon, private life, happy life, and mas nag-enjoy ka sa ngayon. Okay, next card natin is planting seeds. Ito ay nakikita natin na you're starting over, 'di ba? Parang may itinatanim kang binhi. Seeds of grace, 'di ba? So, ito yung mga binhi na biyaya siya, blessings from the Lord, from the universe. And kung ano man itong ginagawa mo siya ngayon, ito ay sigurado, alam mo yung mga karmic justice, karmic family, karmic blessings, parang ganon. Kung ano yung itinatanim mo sa ngayon, yun ang aanihin mo bukas. Kung ano yung inaani mo sa ngayon, like for example, ang dami mong blessings sa ngayon. So, meaning, for the past few months or years, maganda yung seeds na itinanim mo. Kasi blessed ka ngayon. If hindi ka blessed ngayon, siguro may mga natapakan ka or may mga nagawa kang maling desisyon sa iyong past. So, dito sa planting seeds na to, sinasabi na if ever man na gusto natin ng magandang future, simulan natin to ngayon. Magtanim tayo ng magandang binhi
para sigurado tayo na maganda din yung future natin. Or yung, syempre, kung maganda yung binhi na itinanim mo, may mga cases dyan na hindi maganda yung magiging product or outcome, pero mostly, maganda yung magiging outcome niya or result. Okay? So, yun. Thank you. Okay, wow. So, nandito ka sa 6 of Fire. So, 6 of Wands, 6 of Fire, Pisces. Sinasabi ng bara sa'yo dito na hindi lang sa linggong ito, pero parang nakikita natin dito na may success, may recognition, may parang reclaiming of your power. Diba? Tingnan mo, hawak mo yung wands eh. Diba? So, sinasabi ng bara sa'yo dito na ano man itong ginagawa mo sa linggong ito, or ano man itong tinatrabaho mo, or ano man itong tinatanim natin na binhi, ito ay posibleng magbigay sa iyo ng recognition, awards, rewards, or any kinds ng victory and success. Diba? So, dito din sa Page of Water, nakikita natin dito guys na may mga tao sa buhay mo na posibleng papasok sa buhay mo. So, kinakailangan mo daw na maging open-hearted, but make sure na yung intuition natin is open din. So, ibig sabihin, may mga gustong pumasok sa buhay mo, may gustong bumalik, may gustong umalis, may mga bago na individual, but mag-iingat ka, lalo na doon sa mga taong nanakit sa'yo, lalo na yung mga taong hindi ka ina-appreciate, or parang alam mo yung ginawan mo ng maganda and binalik sa'yo is kasamaan. So, mag-iingat tayo. Okay? So, ang pinaka message dyan ng bara sa'yo is wag na wag tayong masyadong magtitiwala. Okay. Okay, ang galing ng baraha mo. Okay, Pisces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cards din. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na mayroon kang 8 of Cups dito. May mga issues from your past or current issues. Like, parang alam mo yon, may mga masamang panaginip, masamang tao, masamang experiences ka na na-experience from your past. Pwedeng last year, or pwedeng this year, or pwedeng few years ago, few months ago, na kailangan mo ng kalimutan, or kailangan mo ng umalis dyan sa situation na yan. Nakikita natin dito guys na kung physical man ito, like hindi ka masaya sa lugar kung nasan ka ngayon, hindi ka masaya sa nangyayari sa paligid mo ngayon, so let that go. Iwanan mo yung sitwasyon, let go mo yung sitwasyon, baguhin mo yung sitwasyon. And sinasabi ng Zero Green Man na to na may mga iba sa inyo dyan na, for example, in a relationship ka, kayo ng asawa mo, may mga hindi kayo magandang pagkakanawaan. So, posibleng may mga new beginnings dito, may mga magsisimula na understanding, or pwedeng magkakaintindihan kayo sa mga issues. And kung ikaw naman is may girlfriend, boyfriend, parang ganun, may mga issues din na masisettle sa linggong ito. Or nakikita natin starting over ng relationship. It's either family, relationship, or pwedeng intimate, or pwedeng work siya. Okay? Meron ditong 5 of Pentacles. May isang tao dito. Like, siguro ano siya, fire sign individual. Siguro ano, wala siyang pera. Okay? Nandun siya sa ano sa scarcity. Wait lang guys, sinisipin kasi ako. Okay, sorry. 5 of Pentacles, may mga tao sa paligid mo, hindi ka aware, or aware ka siguro, pero financially unstable sila. So, etong mga taong to, mag-iingat kayo. Kasi etong mga taong ito, it's either masama ang ugali nila, or masama yung intention nila laban sa'yo, or kinaiingitan ka nila. So, ang magagawa mo siya ngayon is, eto, 8 of Cups. Let go, let God, let it flow. Ignore.
Hindi sa pagiging selfish, pero sinasabi ng Baracer dito na kailangan mong i-secure ang iyong sarili. Okay? Mag-cast ka ng circle around you, 'di ba? Maglagay ka ng border, maglagay ka ng boundaries para hindi makapasok yung mga toxic na individual. Alam mo yung mga individual na toxic sa buhay mo is yung halimbawa, umutang sa'yo, tapos hindi na bumabayad, hindi nagbabayad siya, and then hanggang sa ibinigay mo na lang yung pera, and then at the end of the day, uutang ulit siya, nakalimutan niya na hindi mo na siya siningil, binigay mo na lang kasi hindi na siya nagbabayad. So, parang ganun, umiwas ka sa ganung klase ng sitwasyon kahit makita mo pa sila na sobrang hirap na hirap sa buhay. Kasi, ano kanila parang ano to vampire to emotional, financial vampire siya. Isasak niya yung energy mo So, kahit may swerte ka sa buhay, financial, maganda yung flow ng yin and yang mo if siya ay negative siya. Kasi yung, alam mo yung mga taong hindi nagbabayad ng utang, guys. Okay? Sila yung mga tao na feeling nila, nakaligtas na sila sa karma. Para hindi nila alam na babayaran nila yun Diba? Lahat ng utang natin, pinagbabayaran natin. Mapapera man yan, relationship, emotion, or kano pa man. So, number 13, the Lord of Shadows. Nakikita ko siya dito na yun, may mga tao siguro na hinihintay ka. Pero, nakapag-desisyon ka na na sarili muna, self-love muna, self-care, family life, or siguro nakapag-desisyon ka na, wala sarili ko muna ang aalagaan ko. Parang ganun. So, may Knight of Cups dito. It's either may relationship na mag-girlfriend, boyfriend na pwedeng magkabalikan, pero may mga iba din sa inyo na pwedeng magkalayo. 'Di ba? Kasi, pwedeng yung isa, nakapag-desisyon na mag-part ways, hindi permanently, pero yung iba naman is parang nakapag-desisyon na siguro mamuhay ng simple, malayo sa isa't isa, parang ganun. So, yan guys ang nakikita natin sa linggong ito. Meron din ditong mga celebration of love and happiness. Meron din ditong mga, victory and success. Okay, so yun, sinasabi ng Bara. Thank you. Bye!